Sino-sino po ba ang mga Lazaro sa ating buhay? Ngayon po ay Thursday ng ikalawang linggo ng Kwaresma at ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. May isang mayamang laging nagdaramit ng mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. May isa namang pulubing nagngangalang Lazaro, natadtad ng sugat at nakahiga sa may tarangkahan ng mayaman, sa hangad na matapunan man lamang ng mga mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman, at dooy nilalapitan siya ng mga aso at dinidilaan ang kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades, natanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham. Kaya't sumigaw siya, "Amang Abraham, mahabag po kayo sa akin. Utusan po ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at basain ang aking dila, sapagkat ako'y naghihirap sa apoy na ito." Ngunit sumagot si Abraham, "Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay nung ikaw ay nasa lupa, at si Lazaro naman ay nagtiis ng kahirapan. Subalit ngayon ay maligaya na siya rito, samantalang ikaw na may nagdurusa riyan. Bukod dito, may malaking bangin sa pagitan natin, kaya't ang mga naririto ay hindi makakapunta diyan at ang mga naririyan ay hindi makakapunta rito." At sinabi ng mayaman, "Kung gayon po, Amang Abraham, ipinapakiusap ko pong papuntahin na lamang ninyo si Lazaro sa bahay ng aking ama, sa aking 5 kapatid na lalaki. Suguin po ninyo siya upang balaan sila nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa." Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, "Nasa kanila ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta. Iyon ang kanilang sundin. Hindi po sapat ang mga iyon." Tugon ng mayaman, "Ngunit kung magpapakita sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, tatalikdan nila ang kanilang mga kasalanan." Sinabi sa kanya ni Abraham, "Kung ayaw nilang sundin ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. May mga bagay na kailangan po nating linawin sa mabuting balita. Una, ang mayaman ay hindi po hinatulan o pinarusahan dahil sa kanyang kayamanan. Hindi naman po nabanggit sa mabuting balita na nakuha niya ang kanyang kayamanan sa pamamagitan ng pagnanakaw, panluloko, pandaraya o sa masamang paraan. Hindi po niya kasalanan halimbawa kung siya po ay pinanganak na isang mayaman. Hindi po siya pinarusahan dahil siya namuhay ng sagana. At si Lazaro naman ay ginagantimpalaan hindi po dahil namuhay siya ng mahirap. Siya po ay pinagpala hindi po dahil siya ay salat sa buhay. Pangalawa, hindi po ipinapahiwatig ng mabuting balita na masama ang kayamanan. Ngayon, bakit po pinarusahan at hinatulan ang mayaman na parang wala naman siyang ginawang masama? Maari pong wala po siyang ginawang masama, ngunit wala din naman po siyang ginawang mabuti. At siya po ay hinatulan at pinarusahan dahil wala po siyang ginawa. Sa ating penitential rite sa banal na pagdiriwang ng misa, kinukumpisal po natin ang ating mga kasalanan, that we have sinned through our own fault, in our words, in our actions, in what we have done, and what we have failed to do. Mga kasalanang ating nagawa sa isip, sa salita, sa gawa, at sa ating mga pagkukulang, na mayroon pong 2 klase ang kasalanan. Mayroon pong sin of commission, yung mga ginawa nating masama. Mayroon naman pong sin of omission, yung hindi natin ginawa ang dapat nating gawin, na nasa mayaman ang lahat ng pagkakataon para makatulong sa kapwa. Nasa kanya ang lahat ng paraan at kakayahan upang iangat ang kaawa-awang kalagayan ni Lazaro. Ngunit sinayang niya ang lahat ng pagkakataon para makatulong at makapaglingkod sa kapwa. Totoong hindi po tinataboy ng mayaman si Lazaro na nananatili sa kanyang pintuan. Hindi po niya ito sinisigawan, kinukutya o pinagtatawanan. Kahit dahan-dahan nang naaagnas ang katawan ni Lazaro, hinayaan pa rin ng mayaman na manatili si Lazaro sa kanyang pintuan. Ngunit kung gaano katapang ang kanyang sikmura na makayanan niyang kumain sa harap ng isang taong dahan-dahang naaagnas na ang katawan, ganun din naman pala kakapal ang kanyang konsensya. He was very insensitive to the sufferings of Lazaro. Wala po siyang pakialam. He simply did not care. Kaya siya hinatulan at pinarusahan
dahil hindi po siya nagpapakita ng concern at awa sa kaawa-awang kalagayan ni Lazaro. Hindi po niya naaamoy si Lazaro dahil para sa kanya, si Lazaro ay hindi po nag-i-exist. Hinayaan niyang walang makain at mamatay sa gutom si Lazaro. Kung naawa lang sana ang mayaman kay Lazaro, kung mayroon lang sana siyang ginawa sa kanya, kung ginamit lang sana niya ang kanyang kayamanan upang tumulong sa ibang tao, tiyak sana ang kanyang kaligtasan. Kaya mayroon pong dalawang mahalagang bagay ang pinapaalala sa atin ng mabuting balita tungkol sa kayamanan. Una, mayroon pong panganib ang pagiging obses o ang nahuhumaling sa kayamanan. Isang malaking tukso ang pagkamit, pag-angkin at pag-imbak nito sa kapinsalaan ng ibang tao. Maaring hindi natin makita at mapansin ang mga Lazaro sa ating paligid dahil sa kayamanan. Pangalawa, ang kayamanan ay mayroong kaakibat na malaking responsibilidad. If you have received much, much is expected from you. Kung nakatanggap ka ng malaki, malaki din ang inaasahan sa iyo. Gamitin natin ang ating kayamanan hindi lamang sa pag-enrich sa ating sarili. Gamitin natin ang mga ito upang makamit ang buhay na walang hanggan. Ang kayamanang ating ibinahagi sa ibang tao ay ang magdadala sa atin sa walang hanggang buhay, kapiling ang Diyos. Kaya kailangan nating tulungan ang mga naghihirap at kaawa-awang Lazaro sa ating paligid upang tayo din ay maligtas. Iangat natin sila upang makamit natin ang buhay na walang hanggan. Muli, sino-sino po ba ang mga Lazaro sa ating buhay? Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Let us pray. Lord God, Almighty Father, Creator of mankind and author of peace, those who take refuge in you will be glad and forever will shout for joy. Protect our soldiers as they discharge their duties. Protect them with the shield of your strength and keep them safe from all evil and harm. Grant them courage and hope. May they ever experience your firm support, gentle love, and compassionate healing. Be their constant companion and the refuge in every adversity. Be their power and protector, leading them from darkness to light. May the power of your love enable them to return home in safety, that with all those who love and care for them, they may ever rejoice and praise you for your loving care. We ask this through Christ our Lord. Amen. Mary, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Ignatius of Loyola, pray for us. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.